Hindi na lang po abiso o babala sa paparating na sama ng panahon ang ibibigay ng pag-asa sa publiko, kundi tungkol sa posibleng epekto o pinsalang idudulot ng weather hazard sa iba't ibang lugar. Yan po ang impact-based forecasting na iba pa sa nakasanayang ulat panahon ng pag-asa. Alamin yan sa balitang hatid ni Jamie Santos. Uulan ba o aaraw? Nakabantay ang pag-asa at mayang-mayang naglalabas ng mga abiso at babala. Pero kung dati ang pinakapokus ay uri ng hazard o lagay ng panahon gaya ng lakas ng bagyo o dami ng ulan, tindi ng bugso ng hangin o pagiging delikado ng damang init, ngayon, posible na ring makapagbigay sila ng mas espesipikong impact o epekto ng mga ito sa komunidad, gaya ng kung gaano kalawak ang pagbaha at posibleng dulot nito sa mga bahay at pasilidad, pati sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura, kalusugan at utilities. Posible yan sa panibagong programa ng pag-asa na impact-based forecasting. So, ang ina-address ng impact-based forecasting ay more of potential impacts na dinudulot ng malalakas ng pag-ulan sa grounds, kagaya nga po ng malawakang pagbaha. May 4 na level ng potential impacts: minimal o green, minor o yellow, significant o orange at severe o red. At hindi pare-pareho sa iba't ibang lugar. Ano yung impacts ng heavy rainfall na to sa health and safety, sa housing and building, sa society and economy, sa transportation? For instance, sa health and safety, pag sinabi nating minimal, that's color green, more of business as usual siya. Pero kung nasa severe or red na IBF or impact-based, most of the health facilities may be affected, severe injuries, permanent disability, and danger to life may be expected. Sa Metro Manila, 2 impact levels ang nakikita ng pag-asa sa epekto ng posibleng pag-ulan. Significant level ang maaring maranasan ng Caloocan, Maynila, Mandaluyong, Quezon City, San Juan, Marikina, Caloocan, Malabon at Valenzuela. Minor impact naman sa timog na bahagi ng NCR. Pagsapit ng August 29, lalawak na raw ang sakop ng significant level. Kung sakaling maging severe ang impacts, parang kagaya ito nung nangyari nung Friday nung nakaraang linggo, ito na po yung mga malawakang mga pagbaha na nararanasan. Hindi lang ng 1, 2, 3 mga cities, kundi majority of the cities in Metro Manila and even the entire Metro Manila ay nasa na po talaga natin na may mga mararanasan na po tayong mga severe impacts. May babala na rin sila sa posibleng epekto ng ulan sa iba pang lugar. Nasa severe o red category ang ilang lugar sa Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Orange category sa ilang bahagi ng Bataan, Cavite, Rizal, Zambales, Batangas, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Dagdag lang ang impact-based forecasting sa tradisyonal na rainfall warning ng pag-asa. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News.